Alright mga tol, isa pong usap-usapan ngayon sa internet, sa mga pahayagan, sa balita ay ito pong pangyayari, kaganapan po na nangyari ngayon, no? Ilang oras pa lang nakapapasok itong balita na to. No, sabi nga po ay isang pulis ay puwersang umanong pumasok sa isang bahay at nanakit pa raw. Inaresto at nanganganib matanggal sa serbisyo. Ito pong sinasabi po na pulis po na ito. Naharap ito sa patong-patong na reklamo at nanganganib pang matanggal sa serbisyo. Itong pulis po na ito na puwersahang umunong pumasok sa isang bahay at nanakit ng ilang sibilyan sa Quezon City. Ang insidente naging mitsa sa pagkakaalis sa pwesto ng hepe ng Quezon City Police District. Ayan po yung pag-uusapan natin at napakahalaga, napakaganda yung talakayan po dito dahil ito po ay naging issue din sa mga nakalipas na panahon. Pero ngayon po ay nakikita pa rin po natin. So pag-usapan po natin sa video na ito kung ano po yung mga magandang pag-usapan. So bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos nating parating. Tara, umpisahan na natin to. Alright mga tol, sabi nga po ay nahaharap sa patong-patong na reklamo at nanganganib pang matanggal sa serbisyo ang isang pulis na puwersang umanong pumasok sa isang bahay at nanakit pa ng ilang mga sibilyan. So, ayon po dito sa ating nakikita po dito ay ito po ay ang naging pinakamitsa, no? Sabi ang insidente naging mitsa rin sa pagkakaalis sa pwesto ng isang hepe, no? Ng hepe ng Quezon City Police District. So, ayan po ay naging issue po sa kanila ngayon dito sa balita po na ito. Pero bago po tayo magbigay ng buong pahayag po, opinion po natin dyan, ay panoorin natin yung balita. Tara. Alright mga tol, siguro singit po tayo dito, no? Ito po ay isang naging malaking usapin po sa hindi lamang po ito ngayon, hindi lamang po ngayon natin naririnig ito, hindi ito bago na, no? Hindi po natin isisisi lahat sa dating pangulo, no? Ay dating ex na dati pa, no? Sorry. I mean sa ating ex-president na si Duterte. Kasi yung iba sobra naman mag-call, no? Talagang hindi naman po
ang ating dating Pangulo ang may kasalanan lahat. Bagamat maaring may parte siya sa maraming bagay pero hindi lahat. So bakit ko ba nababanggit yun sa nakarang administrasyon po kasi naging talamak po yung mga ganitong pangyayari ano. Correct me if I'm wrong pero ayon po sa aking pagkakaalala no, maliban na may mga lapses na po sa aking memorya no. Eh ang point ko po, ang alam ko ay dito naririnig ko po yung madalas no. Especially dun sa mga naging tokhang pagmamalabis sa kapangyarihan ay nawalan no. Yun yung kino-question yung human rights, 'di ba? Yung karapatan ng mga civilian, no? Wala nang Miranda rights sabi nung iba, no? Talagang banat na lang, 'di ba? Pero 'di ba? Pinagtatanggol pa rin 'yun ng iba. 'Di ba? Ang ating mismong dating pangulo ang nagsasabi na talagang marami talaga na ganun ang may nagmalabis talaga at dapat 'yun managot kung mayroon man. 'Di ba? Pero yung iba, no, kitang-kita na nila na may mga katulad po ng ganito pinagtatanggol pa na pwede daw 'yun, no? Palibhasa hindi sa kanila nangyari, no? Ayan po yung tinututulan natin, no? Kaya nga sabi po natin, matuto tayong tumimbang kung ano yung tama at mali. At kapag mali, tutulan natin kahit sino pa yan. Kapag tama, suportahan natin kahit sino pa. Ganun po dapat tayo. Hindi po dapat panatiko ng politiko, no? Ang mahirap pag panatiko ka, no? Yun po ang mahirap dyan. Kasi isipin mo, tama na lahat ang ginagawa. Pero dito po, particular po sa pangyayari po, usapin po na ito, no? Makikita mo may pagmamalabis. Una, trespassing yan, 'di ba? Kung di ako nagkakamali, 'di ba? Kailangan mo nang may pagbababa ng ano sa'yo diyan bago ka pumasok ng isang bahay. Hindi pwedeng ganyan-ganyan lang. Dapat may search warrant ka o ano pang mga kailangan diyan. Pero wala po, no? Parang naano si boss na karinig ng chismis. Parang ganun lalabas niyan. Anyway, baka totoo rin naman talaga, no? Talagang pinangangalandakan, may sinasabing masama sa kanila na sila'y konektado sa droga. Magiging usapin pa yun, totoo ba yun? No? So, marami tayong pwedeng maiisip dyan. Di natin matulan lahat kaagad. Pero yung ginawa na proseso, pagpasok sa bahay, at di umanong pananakit, labag na po talaga yan. Hindi po yan maganda. Sa iba po yan talaga nakapanggigigilan lamang po yung ganyan, no? Panoodin po natin patuloy itong balita. Tsaka may mga kinaso sa kanya, no?
Alright mga tol. So kita po natin, no? Sino dito yung nagagalit na talaga ng todo, no? Napakahirap po na sitwasyon yan, no? Ayon sa kwento ng bata, parang yung kapatid niya, no? I don't know if yung sinasabi niya na kapatid ay isang babae, 'di ba? Nilagyan ng tuhod ba? Nung hindi na makahingang kapatid niya, niyakap niya yung pulis, parang umalis. Parang gano'n, no? Ayon po sa kwento kanina, ng bata, hindi ko rin alam kung lalaki po ito. Pero isang sure, alam ko may babae, 'di ba, yung unang humaharang. No? So ayun guys, no, tapos after nito mga insidente na to, magkakaroon pa ng investigasyon. Kasi tila nakaalis po yata ano ba? Napakawalan ba, no? So parang gano'n, no? Pinalabas, no? Parang gano'n, no? Sa kulungan ba 'yon? Hindi o ano ba? O sa ibang labasan po 'yan. Sorry Hindi ko maintindihan yung bandang dulo doon, pero mukhang may gagawin pang pag-iimbestiga. No? Tingnan po natin yung mga comments dito. He can't even talk straight. Sabi ng isa, no? Walang warrant yan. Ang utos ni Torre. Meron na naman po nagda-drop ng name dito. Mamaya na, banggitin natin yan after natin magbasa ng kaunti pang mga komento po dito. Yung iba, bago pa kasuhan, nagre-retiro na ng maaga. Ako yan, yung meaning mo dyan, tol. Para may benepisyo bago ma-dismiss. Medyo malayo yung talon, pero pwede naman related sa kapulisan. Dapat mas mabigat ang parusa sa mga taong nasa katungkulan para di inaabuso ang kanilang posisyon. Yung iba nilipat lang ng lugar imbis makulong sana. Sabi po nito ni James Pressman 1202. Tama, lipat lang ng destino yan. Kakampihan yan ng mga kapwa pulis niya. So yan po mga komento ng ilan nating mga kababayan. Imbis na pumuprotekta, sila pa ang nananakit at nanggugulo. Ayos sir, sabi. Sa kanila po galing itong mga comments dito nagbabasa lang po tayo. Basa pa tayong konti. Sabi po dito ng isa, madami sir ang hindi inire-report ng mga kaso. So ako I believe totoo po ito, no? No, how about those cases na hindi na record ng video, no? Na-record na videohan, no? Absuelto na. Walang pruweba, no? Yan po ang kawawa po ang mamamayan sa ganyan po, no? Pero dito at least nakuhaan at merong mga ebidensya at pinag-uusapan. Hindi naman gaya po siguro ng iba na iniisip nakakampihan po yan ng kapwa pulis. Naniniwala pa rin po tayo marami pong kapulisan natin na nagsiservisyo, nagtatrabaho ng tapat. Although marami po na siguro, no, marami yung mga paloko-loko, pero hindi mawawala po yung matino sa ating mga kapulisan, especially sa ating gobyerno. Kaya lagi po natin suportahan ang ating gobyerno sa paggawa ng tama. Katulad po niyan, isa po naman itong pagpapakita na sila po ay merong sinseridad naman, no? Siguro diyan sa kaso po na yan, no? Kasi babantayan at iimbestigahan nila, especially yung sinasabing nakalabas, no? Paki-comment nga lang dyan sa comment section kung alam niyo yung sinasabi nyo, pakilabas. Hindi ko masyado mag-gets doon kung pinalaya ba, ni-release, ano ba. Tapos meron pang isang issue na
nakakasangkutan po itong mga ito po yata, no? Connected din po sila yata. May mga inalis din matapos masangkot ng ilang pulis sa QC sa pag-escort daw ng babaeng inmate sa hotel. So, inmate sa hotel, diba? So, parang ang lala po talaga nun, no? Well, anyway, hanggang dito na lang po tayo. Ano masasabi mo? Pag-usapan natin yan sa comment section, and please do not forget to hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos natin parating. See ya ulit sa susunod na video.